Madalas kasi yung freelancing para siyang relationship din na yung mga kliyente mo nagiging parang jowa mo. 'Di ba? Meron talaga yung mga kliyente na kahit anong gawin mo, hindi mo makalimutan, no? Good or bad? Pareho, syempre, hindi lang naman laging good, hindi lang laging bad, no? Pero ayun, madalas kasi yung freelancing para siyang relationship din na yung mga kliyente mo nagiging parang jowa mo. 'Di ba? Minsan maganda ending, minsan hindi. Pero ayun, yun yung topic natin ngayon. Ano ba yung mga experiences natin, whether good or bad, sa mga kliyente natin? Okay! So, bago ang lahat, Bago ang lahat, welcome to the Gig Podcast. This is H. This is Andre. and your number one Den show. Consistent talaga si Coach sa Oo, yun yung number trip niya sa one. buhay. Yan. Number one. Yun na nga, so nabanggit na natin yung topic. Pero bago ang lahat, nakikita nyo pa rin talaga yung fishball. Mga 3 linggo na siya. Sarap yung fishbowl na yun. Pero meron kaming dinagdag na ano to? Buldak. Bulldog carbonara. Bulldog with a twist to kasi nilagyan ko siya ng truffle cream. Ay wow, freelancer mayaman may truffle. I know, right? Yan, sige. Yan, kasi ano alam mo yun, minsan yung freelancing experience natin, especially with clients, minsan di mo malaman, masarap pero maanghang. Alam mo yun, kahit nasasaktan ka na minsan, hindi mo ma-let go kasi nga, Yung Wala iba, lang. yung iba umiikot. Mamano-manuhin ko na lang. Tinatapat yung itlog sa yung mga Chinese na funny videos. Tinatago yung itlog sa ilalim ay, ng oo. pasta. Irita ako dun sa video na yun, pero pinapanood ko rin. Ayan, hindi yun. Ano tayo ngayon? Wala lang, parang kwentuhan lang sa mga, mga experience natin with the ex-client. So, hindi yung ex mo. Sige, yan, kain na. Sige, bago ko sumandok, ano tayo ha? Pantay tayo. Mag-share tayo ng good sa bad. Okay. Sige, so sino gusto mauna? Na excited si Dre, muna ka na. Siyempre ako. Sige, pagsasandok kita habang... Ayan, yan. Parang maganda yun. Parang kung gusto mong maging hari dati si Coach, din ako yung parang prinsipe na. Yan, kumakain ka ba ng buldak? Anong tolerance mo sa maanghang? Ako, mahilig ako sa maanghang, lalo na pag may sakit ako. Yan yung ginagawang gamot eh. Kaya nilalagnat ako, hindi ako pagpawisan. Kain ako ng maanghang. Kaya mag-jumping jack ako. Oh my gosh, para pagpawisan ka? Gusto kong pawisan. Saan mo naman natutunan yun? Kaka-Facebook ko. Akala ko naman may scientific, Kaka-Facebook. nakakapikon. Pero Oh my yun, going back. So, ano ba una? Best? Worst? Ikaw, sige, yung best mo na, tapos kung ano yung hindi mo makalimutan sa kanya. Kanino ba? Sa client. Sa client, Okay. syempre. Ba't So, mo siya? Huwag ka muna Subok pag-usapan natin. Huwag ka muna mag-relapse. Hindi. So, yun, best client, syempre. Ako, so far, best clients. Ako, ang masasabi ko, if they're, Kahit hindi mo sila i-name drop. hindi. kwento mo lang yung, like, paano kayo Ayoko nag-meet. din mag-name Ah. drop. So, para sa akin, hindi porke they pay you well, they pay you high, they're the best client. Yes, ay, ganda. Kasi ako, para sa akin, best client ko pa rin ngayon. Client ko pa rin sila hanggang ngayon. So, paano kami nagkakilala? Parang just woke up one day, may chat sa Facebook ko, na they're looking for someone creative na want to handle their social media, content, strategy, ganyan. So, usap kami. So, like the tribe way, I invited na makipag-discovery call sa akin. So, nag-discovery call kami, and then, after the call, na ina-analyze ko, in-audit ko, then, pasa ako ng proposal, na-approve, and, Ito talaga yung focus ko yun. napapatingin nga ako dun sa sa pagsandok. Oo nga. Pero yun, so, going back ulit na, naging okay kami. I've been handling their social media accounts, nag-uusap kami about the marketing collaterals for their businesses. And yun, so far, na-build namin na relationship na as a freelancer and the client na until now, maganda yung, syempre nabibisi din sila na may mga ginagawa din sila for themselves, hindi lang puro trabaho. Na, ayun, so, shout out, hindi naman mag-name drop, pero Okay lang kung 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 mapapanood naman nila to, syempre kay Bossing, kay Madam, tsaka syempre sa
kay chairman. Okay, so yun, sila for me, sila yung best client. So, nahawakan ko kasi yung nagkakaintindihan kami, we usually do brainstorming. So, collaborative yung ano nila sa'yo. Burative na naman. Yan na naman. Yeah, collaborative in terms of for the business, ganun. So, yung kumbaga, you work na nagkakaintindihan kayo, hindi nyo pinapressure yung isa't isa. Pero syempre, as a service provider, kailangan ko, ako yung nagpe-pressure na dapat, sa sarili ko na dapat ma-deliver ko ng quality yung ginagawa ko. So, ayun, ikaw, Coach din. Ano bang, for you, best client muna? Best client ko, isa lang talaga yung maisip ko na best client na naging tropa na rin, kaibigan. Actually, dalawa. Yung isang best client, kumpare ko na ngayon. Yung isang best client, kaibigan talaga ngayon na tuwing nagbabakasyon siya, hindi naman pwede naming i-skip yon. Kailangan mag-meet kami. Tapos, yun, get to spend time together, kwentuhan, update, and magugulat ka, nothing about the business. Talagang kumusta na parang matagal na yung magkaibigan. Yun, naging para sa akin, best client kasi they know what they want. Tapos, kapag nagbigay ako ng input, I know na they appreciate, they value the expertise I put in kami. Yun para sa akin, yung collaborative effort, sobrang nandun siya. And then yung respect sa time namin, hindi yung any moment bigla kang ibabother. Hindi ganun eh. Mahalaga sa amin yung ganung klase ng respect. Kasi as a freelancer, marami tayong kailangan gawin. Marami ibang client, may iba pa tayong obligasyon. And nandun siya sa point na siya mismo, alam niya paanong hirap nung ganun. Na-appreciate niya lahat nung meron kami na communication. Yun, para sa akin, the best yun. Sa akin yung naging best client namin, since na-feature nyo na relationship, ako, i-feature ko yung like content kung bakit siya yung best client. Best client ko siya kasi dream job ko yun. Yung content creation ng pagkain. Oo. So, nagkaroon kami ng client na kailangan ko mag-shoot ng pagkain. So, sobrang happy ko nun kasi sa totoo lang, kung may pera lang talaga ako, ang gusto ko talaga magtayo ng food business. Isa sa mga, kita mo nga, di ba, yung mga pinag-aagawa natin. Sa totoo lang ako nagluluto niyan pag may mga dito, pag may mga food shots kami, ako yung gumagawa. Ang dami ko natutunan dun sa client na yon. Basically, food styling. Parang mas na-practice ko siya. Tapos, storage, ang dami kong natutunan, yung especially with the proper storage, like paano hindi magkaroon ng bacteria, paano yung hindi mas ma-preserve siya for longer, ganun. So gusto ko yung project na yun kasi bukod dun sa nagpe-prepare ng pagkain, naipapamigay ko siya. So ang ginagawa ko kasi noon, may partner kami doon, naghahati kami, so kalakalahati. Ini-store ko siya. So yung mga pinapack namin na for recording, pinapadala ko sa kanya. So ang tuwan-tuwa ako nun kasi nag-Thanksgiving menu kami, tapos nag-Christmas menu. So, sobrang spread talaga. Kahit pagod na pagod ako, enjoy na enjoy ko siyang ginagawa kasi, siguro part of me being a foodie talaga. Na, sa totoo lang, kung ako tatanungin, pangarap ko magkaroon ako ng sariling, alam mo yung private dining na menu lang siya, tapos per order lang na. Parang, kunyari, member exclusive na 3-course. Parang private chef, ganun. So, yun yung isa sa mga pangarap ko sa buhay. Tapos yung gusto niya yung parang from farm to kitchen. Yun. Kaya gusto ko magkaroon ng farmhouse. Pero yun nga, babalik tayo sa pagkain kasi para dun sa mga nanonood ng kung anong kakainin namin ngayon. The reason for bulldog is because, like our topic for today, kahit gaano siya kasarap, meron siyang sakit na ito-tolerate mo siya. Yung anghang. Yung anghang, ito-tolerate mo siya because somehow it makes you happy. Diba? And I just heard this parang trivia na sabi niya, technically, yung nararamdaman natin, yung spice, yung especially the heat, yung manghang, is not really a flavor. It's a sensation. Kaya hindi lahat ng tao nakaka-tolerate ng heat. Diba? Ang weird niya. Tapos, siya, pagdating sa kliyente kasi, kanya-kanya tayong definition ng good and bad experience. Yes. But the thing is, it also depends on what you tolerate.
'Diba? Kasi ang daming nagsasabi, gusto ko ng premium client, gusto ko ng premium client, or magjo-join sa mga communities to learn how to be a premium freelancer. Pero hindi rin nila maiwan yung mga 10 years, 5 years na Oo naman. nila, client nila. And ako paniwala ko talaga ha. There's a reason why I don't go back to previous clients. Kasi sometimes you outgrow people. Especially, parang na-realize ko to when I was talking to my first client way back in 2014. So, 2014, I was helping ng French guy sa China. Tapos, we reconnected around 2018. Tapos, na-realize ko, hindi ko na pala siya ideal client. And even if we have a good working relationship, naghiwalay kami ng maayos, we can't go back. 'Di ba? Parang ex mo lang na, yeah, okay, we can be friends. Sige, sabihin mo na pero we can't go back to being lovers kasi I've already outgrown that person. Parang the person I am now is no longer the person who's willing to tolerate whatever the F you put me Yeah. through. Yes. May ganun din ako eh. Like, client ko before, nung real estate virtual assistant pa ako. Nung sumali ako sa tribe, syempre outreach. Kailangan ko mag-outreach. In-outreach, nag-reach out ako sa kanya. Nag-reply naman siya, pero retirado na daw siya. So, wala na siyang Oo. Whatever. Sabi ko, parang nag-grow na yung skills ko. I can help you with these things. In-email ko lang siya. Then nag-reply siya na, na siya, nag-retire na siya. Pagod na siya eh, tired na pala. Naulit na. Retired. Hurry na. Pero yun nga din yung na-realize ko eh. Sometimes, wala namang problema humingi ka ng referrals. Pero, especially yung katulad ng mga clients ko when I was starting out, nilalagay pa rin nila ako dun sa bracket ng rate ko dati. So, I don't know if that's something na they meant to do or parang wala lang dahil siguro parang understanding nila ganun. Parang nandun pa rin sa rate na medyo mababa. Kaya naman When you were still starting out. Oo, kasi I started out $3. This was way back in 2014. Tapos naging $5, naging $10, naging $15, naging $17, naging $20. Tapos nag-direct, na ako. Nag-direct projects na ako. Pero yun nga hindi naman, if I'm being honest, alam mo sa totoo lang, yung mga clients na you think are the worst are actually the best. Yes. Kasi they're the ones who teach you lessons na makakatulong sa'yo na pabutihin yung business mo. Kasi kung puro maganda yung experience mo, wala kang masyadong feedback to help you improve. O parang magiging kampante ka na, ay okay itong ginagawa ko. Okay na to. Yeah. Ikaw din, meron ka bang not necessarily the worst, pero sino yung client na parang feeling mo nagturo sa'yo? Or yung project? Project na lang, wag na yung client. Like, ano yung project na tingin mong nagturo sa'yo na parang, okay, I need to do better? Ano nga ba? Parang lahat kasi na nagiging project ko, may natututunan ako eh. Okay. So, hindi Siguro yung biggest lesson na lang. biggest lesson probably is yung nagiging behavior nila towards the project. Na hindi ko masabi na kapag mayaman, medyo masakit sa ulo. Pero para kasing kadalasan sa mga naging client ko na maraming pera sa bulsa, medyo galing spoiled din, nakikita ko eh. May ganun. What do you mean spoiled? Spoiled, parang pag sinabi nilang gusto ko to, whatever the reason, gusto ko to. Nasisira yung entire strategy kasi gusto niya. So, galing spoiled, na parang pag gusto ko to, kailangan mangyari to. Yeah. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, kahit ikaw pa yung gumagawa, kasi gusto ko to. Ako yung kliyente. Dapat ako susundin mo. Oh, na hindi naman lumabas nung nagsisimula kayo ng project. So parang yun yung mga natutunan ko na kailan ko makikita yung ganong point na magiging ugali pala niya na hindi naging present doon sa mga discovery calls namin or sa mga personal meetings namin na hindi siya naging visible para sa akin na red flag pala. Paano nag-change yung journey mo because of that? Siguro mas gusto kong kausap yung willing talagang makinig kung paano isosolve yung gusto niyang mangyari. Someone who's gonna listen, and kung mag-retaliate man siya, hindi dahil sa feeling niya lang, hindi dahil ito yung ginagawa ng iba na nagwo-work. Kasi from there, I'm willing to listen eh. Kung sinasabi niya na ito gumagana sa iba to, then sige, tingnan natin. Pero pag sinabi mo na gusto ko kasi ito, dahil ito yung gusto kong ganito,
doon medyo questionable sa akin kasi hindi naman natin to ginagawa dahil sa iyo eh. You're not hiring me to please you. Yun yung ayokong mangyari. Na parang ayaw mo akong i-bother any time of the day kasi iniisip mo, binabayaran mo ako. So para sa akin, medyo foul yun. Ibig sabihin, kailangan lagi ako nasa computer para kapag tumawag ka, masagot ko. Ibig sabihin, pag wala ako doon, iisipin mo, tinakbuhan na kita. Kasi nagbayad ka sa akin. So those are the things I've learned na minsan nangyayari siya dahil sa mga taong tingin ko maraming pera sa bulsa. Although may pera sila sa bulsa, they still live in the scarcity mindset. So ganun siya kalalim na hindi ibig sabihin na may pera to, nasa abundant mindset siya. Yeah. Yung ganun. Napakalaking lesson sa. Syempre, almost pareho kami ng clientele. Siyempre, ano kayo? Since team kami. Pero meron pa rin ako mga nagiging clients sa personal clients ko, especially when I was starting out nung 3 years prior. Yung sa akin naman, ang pinaka naging lesson ko is the importance of contracts. Yun. Siguro isama ko na rin na hindi lang naman yung clients yung problema. Minsan yung team members din yung problema. And when I mean team members, hindi lang yung mga taong hawak ko, kundi yung mga taong kausap ko din. Yan. And over the years, I realized the importance of contracts, of onboarding and offboarding. Na ito talaga yung mga magsasalba sa'yo. Especially during challenging times. Kasi, katulad nga na sinabi niya, maraming mga tao na okay siya habang nagdi-discovery call kayo or habang nagsisimula kayo. Pero over time, parang pag naramdaman niya na yung pressure, dun niya parang dun lalabas yung, agkap. Oo, yung pagka-agkap nila, yung pagkabaliw na. Ayun, yung mga nuances, mga anxiety nila, dun lumalabas. And I can't blame naman people kasi, di ba, parang iba-iba naman tayo ng coping mechanisms, especially if you're under pressure or nandun na kayo sa point na ang daming nangyayari na overwhelm ka. But the thing is, whatever's happening, there's always the contracts. Di ba? Like, nagkaroon kami ng multiple times na we had to deal with breakups both with the client and team members that we had to refer to the contracts. At mabuti na lang talaga na nandyan yung tribe na natutunan ko tong mga to kasi lahat, kumbaga parang at the end of the day, ano ba yung nasa kontrata? Yun siya. Nandun din yung onboarding kasi for example, yung onboarding kasi that will help you discuss ano ba yung mga rules of engagement. 'Di ba? So when we say rules of engagement, ano yung mga gagawin niyo kapag may problema? Paano kayo mag-handle ng resolutions kapag nagkakaroon kayo ng disagreements? Ano yung mga non-negotiables niyo? So, like for us, yan, kami ni Densyo, nilalagay ko talaga sa contract na non-negotiable namin is you can't contact us on a Sunday. Saturday, half day, you can send us a message, we can respond, but never on a Sunday. Yun. But there are times, di ba naalala mo yung pinag-usapan natin sa event na parang, would you work on a weekend? Doon ako, no, agad, parang nauna pa ako. Di ba, no. Kahit ako, no, but there are times na kailangan. Especially, depends on the, like, kunyari, emergency na, Or launch. Or yeah, pag urgent, launch, oo. Meron nga tong kliyente, 24 hours before the launch, laksakan sila gumagawa. Wala silang tulog pareho. Pero dahil talagang yung taong yun, sobrang mahal na mahal namin, okay lang. Kasi yun naman talaga siya eh. Not necessarily the person ha, pero if the situation needs it. Why not? Kaya, di ba, why not? So it's not really a Tsaka gray and black, parang black and white area. Alam mo yung dependability nyo sa isa't isa na kahit anong mangyari, lalabas natin yan. Yes. Yun din naman yung difference namin na talagang kami, ang goal namin is to over-deliver. So whatever is needed, dun kami. Pero meron din kaming limit na, okay, wait lang. Kung kinukupal mo kami, I don't know if that's a okay term ha, kung ginagago mo kami, tapos i-expect mo na we'll still go beyond what's necessary for you, hindi mo maaasahan yun. Ang gagawin lang namin, tatapusin namin yung kontrata, tapos lalayasan ka na namin. Ganun yung gagawin namin. Kasi there's no point. Oo. Wala naman pagpatutunguhan yan. Parang, Kasi why would you, Diba? like, pay someone na, kung gusto mo lang naman, masusunod. Diba kaya nga, as tayo freelancer, we give our insights, our strategies, para makatulong sa problem na gusto mong masolve. Diba? Oo. Meron kaming naging experience, ito foreigner to, na binalik ni Densyo yung pera. Kasi nasa bakasyon kami, nagsabi kami na nakabakasyon kami, gusto niya na i-message siya directly, paulit-ulit, na parang akala mo tinakbuhan siya. So, tsaka binalik medyo niya. foul yung sinabi niya na parang, nangyayari kasi nun. Siyempre, ako yung nagde-drive eh.
Out of town yun eh. Tapos, I'm trying to explain in a way na maintindihan niya. Medyo, ang sagot niya parang panggagago na driver ka lang pala ng ano eh, ng family, parang ganun. So parang sa akin, medyo below the belt, magkatrabaho lang tayo, you don't really have to go that far. Yeah. So, parang masyadong personal. Masyadong Yeah. personal. Alam ko na nape-pressure ka, pero sa akin kasi, yun nga yung dependability na nagkakaamuyan dapat kayo. Tipong, kahit gaano kagipit yan, if 1 hour or 2 hours left, at sinabi ko sa iyo ang gagawin natin, lalabas yan. Lalabas yan. Yung sa akin naman, anong nangyari, ano naman siya, nag-meeting kami, may mga red flag na ako na nakita, pero dahil kailangan ko, sabi ko, sige, tolerate ko lang to, okay lang naman to, may ano naman siguro, parang hormonal lang siya or what, ganyan. Tapos, dumating yung eksena na Friday, nag-meeting kami, 2 hours. Tapos Sabado, sabi niya, mag-meeting ulit tayo ng Monday. Sabi ko sa kanya, meron akong client meeting na iba. Tapos naman na tayo ng Friday, baka pwedeng i-email mo na lang sa akin. Tapos sinabihan niya ako ng, is that how you keep your clients happy? I'm saying I'm not happy right now. Sabi niya sa akin ganon. At sabi ko, kaya nga sinasabi ko sa'yo, I won't be available because I also have to take care of my other clients. Kung gusto mo, i-email mo na lang sa akin. Tapos, I can send my input. Kasi nag-meeting na tayo kahapon eh. 'Di ba? Nag-strategize na tayo kahapon. Pero before that, parang ayaw niya akong bayaran. Kasi ang sinasabi niya, wala naman daw akong ginawang work. Sabi ko, hindi pwede. Kasi una, strategy yung binabayaran mo sa akin. Yung mga ginagawa ko, bakit wala ako nagagawa? Kasi sinasabi ko sa'yo, you have to fix your website. Ilang buwan ko lang sinasabi, hindi mo ginagawa. 'Di ba? Tapos, sabi niya sa akin ganun, pinapa-refund niya sa akin. Sabi ko, hindi ko i-refund yan. Kasi, I was working. 'Di ba? Kung hindi ko man ma-deliver yan, it's not because it's my fault. Naka-ready lahat eh. Sabi ko ganyan. Kompleto ako ng hindi ko lang, kasi yan eh, kasama yung writing. Hindi lang may publish. Hindi may publish kasi ayaw niyang ayusin yung website. Hindi siya yung nag-aayos ng website nun. So, okay, sabi niya ganun. So, kakabayan niya lang, kunyari, Thursday kakabayan niya, Friday nag-meeting kami. Tapos Monday, nag-email siya sa akin ng pagkahaba-haba. Ang offer niya for the same rate pero double the work. May ganyan na scenario last. Oo. Sabi ko, I'm sorry but I won't, I'm gonna resign. Tapos, ang haba-haba ng email na sinend niya, hindi ko na binasa. Yun. So, etong mga to, yan din yung mga nagpatibay sa akin as a freelancer na dahil ganyan yung naging experience ko, mas naging maingat ako sa mga kliyenteng kinukuha ko, mas naging thorough ako sa mga kontrata na ginagawa ko. And I've been super clear, especially sa onboarding, saka offboarding. So, may offboarding process na rin kami. Ang nakakalungkot lang, siguro ang pinaka-worst na offboarding experience namin is that we had to create a letter of termination na kailangan pa rin namin ipanotarize. Siyempre, parang may din yun eh, pag nag-terminate ng contract, like, Oo. pwede kang magbayad or ikaw yung bayaran. Oh, nalungkot din ako dun sa kontrata na yun kasi we were genuinely helping them out. But because of the way na tinreat niya kami, we had to stand our ground. Yun nga yung isa sa mga pagkakataon na I already given a lot na hindi pa rin na-appreciate. Yeah. As in a lot na hindi kasama sa kontrata na kailangan mong bayaran. It was given out of gusto ko siyang matulungan. Gusto namin siyang matulungan na makuha yung result. Sobrang labas na, tipong nag-uusap na about ads, ganito. I know it's still my fault kasi parang sabi ko nga sa kanya, nag-usap kami. Alam mo, kasalanan din natin somehow. Kasi tinolerate mo eh. At saka the way we handle things, the way we say things, nagmumukha siyang madali. Oo. Actually, alam mo yun, tama yung sinasabi niya eh. Kasi like for example, pag nagka-train ako ng mga tao, kasi kasama yung training dati, pag nag-hire ako ng tao, pag ina-explain ko siya, madali. Pero, oo sila, pag tinanong ko, okay, clear ba? Clear naman daw. Pero pag bigay sa akin ng output, naiinis ako kasi talagang, kailangan ko ulitin. 'Di ba? Tapos minsan, ito din sa mga mga applicants or sa mga wag niyong gawing personal kapag nagbibigay ng feedback. Kasi yun eh, that's feedback for you to grow. Kasi kaya ka nga nandito eh, gusto mong matuto din, 'di ba? So, hindi pwedeng sasabihin mo sa akin na ito yung excuse mo, hindi mo nagawa kasi ganito, hindi mo nagawa kasi may nangyari sa family, emergency, blah, blah, blah. And yun din eh, kumbaga, I've also been in that situation na kailangan talaga sa family. Pero, ginagawa ko pa rin. Diba? Like, Yes. example, kakamatay lang nung nanay ko. Parang a week after, meron kami nakaschedule na food tasting doon sa isang venue. Kailangan ko magpunta. Diba? I had to show up. Kakapalan ko lang yung makeup ko. Pero kailangan, kahit sabihin mo nalulungkot ako, nag-grieve ako,
Wala. Nakaschedule siya eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng ipaliwanag sa ibang tao na hindi kasi hindi. That's a job eh. Di ba? Yun nga lang. Kumbaga parang, hindi naman talaga lahat ng experience mo magiging mabuti, magiging like a bed of roses. But the thing is, mas marami kang matututunan dun sa mga not so good. Pero alam mo yun, nung mga nangyayari na yon, parang mas naging mindset ko na. Ayun, so parang ang sa lahat ng nangyari na yon, naging mindset ko na is not to really expect. Yeah. Not to expect. Ang ginagawa ko talaga is kapag may bagong project, I'm always transactional. Kung ano yung kailangan natin gawin, deliverables, kailangan yung result, yun lang tututukan ko. Tapos kung nag-end up siya na lumabas na mabuting tao pa lang kausap ko, alam mo yun, na maganda yung ugali niya, maganda yung loob niya, na magja-jive talaga kami. Then nag-offer ako na mas iba pang kaya kong itulong. Yeah. Doon ko lang yung nilalabas kapag nakita ko na, okay, so ito yung karakter niya is somewhat, meron kaming alignment. Doon, sa ako binibigay yun. Pero hindi na yung kagaya dati na excited ka, kasi may client ka, you wanna Impress wala and nang make ganun. them happy. Wala nang ganun. Ngayon, parang meron na kaming energy and we have that resolve that we can walk away from anything. Lalo na kapag hindi na siya, pag it no longer fits. Ito kasi yun eh. It doesn't mean naman na hindi mo na gusto yung mga katrabaho mo dati or yung mga naging clients mo. Hindi. In fact, lahat ng mga nagiging clients ko, almost everyone, except dun sa mga kinukwento namin, we have a good relationship. Diba? But, meron lang talaga na parang, okay, we have to set the boundary na, okay, I'm sorry, but we can no longer work together. Okay, diba? Iba naman kasi yung professional dun sa Mag-ghost na personal. lang. Oo, Biglang diba? mag-ghost na lang. Kasi that's the worst thing you can do eh, na hindi ka magpapakita. Diba? Ako na ganyan ako eh. Yung na-strategize ko na lahat. Ads pa yun Strategize ko na lahat. Na-shoot ko pa nga eh. Then, ginost na ako, nag-run na kami. Nag-launch na. Nag-ghost ako. Di rin ako nabayaran. Yun lang. Kaya, for me, that's the worst experience na ano ko sa... As in, gusto kong tulungan eh. Kasi nag-call kami na parang humihina talaga yung business nila eh. So sabi ko, sige, gawan ko ng proposal, ng strategy proposal. Then okay, na-execute namin. Yun lang yung malungkot na part. Pero nakakuha kayo ng results na, like, nakabenta kayo. Ilan ano pa nga lang, maganda na yung results. Oo. Alam mo, ito lang yan sa totoo lang. With all the stories that we're sharing, it just proves that we can't be superheroes. Diba? Kahit gusto mo na i-save yung business ng isang tao or even if you want to help them, there's only a limit to what you can do as a freelancer or as a independent contractor. Kasi, siya maraming factors. Like, yung offer ba nila tama sa tamang tao? How collaborative they are? Like, how willing are they to listen to you as the expert, as the service provider? And, syempre, kung may budget sila. Diba? Alam mo nga, ito nga yung nakakatawa dyan. Kasi, yung mga nakakausap natin ng mga lodi na sa tribe, mga coaches, nag-agree tayong lahat na maghanap ka ng client or prospect that's like 90% there. Konti Ito yung na lang. assets na tinatawag naman Oo. natin. Okay. Kasi they've already built the assets para mag-succeed. So parang 10% na lang kailangan mo idagdag, makukuha na nila yon. Inevitable yung success. The thing is, paano mo naman tutulungan yung mga tao na parang yung nangyari na hindi natin masabi na sinking ship na pala sila. Na parang they've already spent a lot. They did a lot. Tapos, Wala na talaga. ikaw pala yung tingin nila na superhero nila kasi kapag ikaw yung gumawa, magbabago na sila. So, iba siya, hindi siya 10% there. Oo. Kasi parang 10% wala na sila eh. Parang hindi opposite Parang, sa'yo. Kung ano yung last last hope ka na. Pero may asset sila kasi ang dami nilang pinagagawa eh. Kaso nga yun, hindi nag-work. That's the point. So parang saan mo sila kakategorize? Matutulungan mo ba sila o i-decline mo sila? Siguro yun yung mga kailangan pang i-figure out sa mga makakasalamuhan natin in the future. Yeah, sa learning process din naman, kumbaga parang hindi naman siya tipong formula na pag basta ginawa mo mag-work, 'di ba? Kaya nga din napakahalaga ng meron kang mentors na
pwede mong kausapin to help you decide or to help you go with the direction na mas mapapabuti ka. And this is also what I say, especially doon, pag nagsisession ako, kasi parang, since I'm a coach sa community natin, some people think that I'm the best. When in reality, the reason why I was also picked as a coach is because I've also made so many mistakes. Na mas makakatulong ako sa ibang tao to help them realize na, okay, ito yung kailangan mong gawin. Kasi, di ko naman sinasabi na hindi rin ako magaling. Siyempre, aminado naman ako. Tsaka talaga, I embrace that I am great at what I do. But the thing is, I also have a lot of mistakes. And those mistakes help me be a better person, a better freelancer, and a better business person. Diba? Yun yung ano doon. So, eto na nga. Kung meron kayong gustong i-advise sa mga bagong freelancers who are going, or any freelancers going through a tough time because they can't let go or they can't disconnect from a client na tinotolerate na lang nila, what would that be? Ako simple lang. I-prioritize mo yung katahimikan mo. Kasi ito yung mga bagay na hindi kayang bayaran. Kumbaga, you're working with a client na parang napapanaginipan mo na yung sama ng loob mo. Oo. Tigilan mo na. Maghanap ka na ng iba. Ang mindset natin, kumbaga, hindi ka maubusan ng client. Kung meron kang client na ganito, definitely may mga naghahanap pa ng kagaya ng sa kanya that you can offer that same service, probably at a better rate, na magiging happy kayong dalawa. Huwag mong ipilit. Yeah. Diba? And kapag ready ka na umalis, make sure na matibay ka sa loob mo hindi ka takot at i-ready mo yung proper documentation para at least meron kang peace of mind. Ikaw, Dre, anong Tama. advice mo? I agree with Coach din. Pero yung sa akin naman is, kumari, if you're, yun nga, hindi kayo aligned and parang napapagod ka na and it's not worth it, it's better to stop. Pero in a good way naman, wag nyo namang i-ghost na, ay, baka isang araw pag-isip mo, ay, ito na naman siya. Ayoko na sa kanya, i-ghost. Wag naman ganun. Kaya, yun nga, may offboarding. And napag-uusapan naman ng maayos yan. Like, have a meeting na may concern ka sa client mo na, imbitahan mo ng call na, ganito, may concern Parang updates, ganyan. Update mo kung ano bang nangyayari doon sa relationship nyo as working together, di ba? So, ayun lang sa kanya. Dapat nadadaan naman sa mga usapan talaga. Usapan Hindi talaga yung basta ka na lang hindi re-replyan, hindi mo siya re-replyan. And parang, kunwari, doon din nababawasan yung mga referral. Na, ay, si ganito ba yan? Baka, syempre, malay mo, circle of friends pala sila, no? Yung dating kliyente mo, tapos yung nagpipitch ka ngayon sa bago mong kinukuhang kliyente, ay, si ganyan ba yan? So, make it a professional way, mag-offboarding kayo. So, ayun lang sa akin. Sa akin naman, niisip ko siya, kasi 'di ba sabi niya, parang don't burn bridges. Yun yung laging advice. But some bridges are worth burning. Parang pagod na ako dun sa advice na laging ikaw yung mabait. Sa Dati ganun siya. Ako dati ganun. Oo, tolerate ko Na-meet siya. niya ako. Arson ako eh. Siya talaga yung sa amin. Pero hindi, seriously. There are bridges that are not worth keeping. Na parang sometimes, people interpret things so differently na kahit sinasabi mo na wait, you're hurting me, they don't respect that. They parang kumbaga parang i-gaslight ka pa na, nasasaktan ka na, yan lang yan, 'di ba? So, there are bridges that are worth keeping, there are bridges that are worth burning, but at the end of the day, don't burn out for other people. Diba? Wag mong sunugin yung sarili mo just to please others because at the end of the day, your business, yourself, it's still worth prioritizing. And it's not like worth any amount that you think it is. Mas masarap matulog ng kahit konti lang yung kinikita mo pero maayos yung relasyon ng ng mga clients mo. Or better start something new na lang na you're being valued kasi it will fire back in different ways, like you get sick. Yeah. Diba? At saka ito sa tanda ko to, siyempre hindi naman ako bata eh. Sa tanda ko to, Ako 28 years old lang ako. okay lang. Basta ako sa tanda ko to. Kita naman sa buhok ko eh. Hindi talaga pera sagot para maging masaya ka. Kahit sobrang laki ng kitain mo sa isang project. Hindi ko naman sinasabing hindi ka magiging masaya sa pera. Magiging masaya tayo sa pera, definitely. Pero hindi yun panghabang panahon na saya.
lilipas yon. Yung saya ng pera, madali siyang bumagsak. Yeah. So, babalik ka na naman sa same scenario mo. Hindi talaga siya sagot sa buhay. Pero tinatanggap ko, like for example ako, tinatanggap ko na ngayon na mukha na talaga akong pera. Gusto ko siya. Like it's not a derogatory term for Hindi me. kasi I know that ano. that's not what you mean. Oo. Pero ang point ko lang is, you know, yung kikitain mo dyan, you can get it from other people as well. Iba yung Diba? fairness sa money. Yes. Fair ka na alam mo, ito yung ginagawa ko, I should be paid ng ganitong amount, and I'm happy with this amount. That doesn't mean mukha kang pera. Hindi ganun yun. Ang mukha kang pera, kung lahat ng gagawin mo sa buhay, kailangan bayaran kita. Yeah. Yun mukha kang pera. Mhm. You can never work or do something for someone without involving money. Mukha ka talagang pera. Definitely. So yun. Eh kung hindi ka naman ganun, hindi ka mukhang pera. It's just that, you need money kasi nasa mundo ka na kailangan mong gumasta. Kailangan mong mag-spend, yes. Yes. So, Pero yun na nga, ayun na. So yun yung pinaka-lesson natin really, na whenever you're dealing with clients, it can go both ways. Na pwede siyang maging Good or maganda, pwede rin naman siyang maging lesson. So ang question na lang din is how you're going to respond to it. Yeah. Like will it be something that catapults you into higher heights, or will it be something that will burn you out? Siguro we end this video ng isang idea na dapat na as a freelancer, we keep that in mind. Ano? Wala kasing forever client. Yes. yes, Totoo. I agree. Good Lalo or na sa bad? freelancing. Walang forever client. Yeah. And with that said, we'll jump to the next episode, which is, ito related pa rin sa mga pinag-uusapan natin. How to handle burnout. Ay, naku, lalo sa creatives. Sobrang common yan. Yeah. So, yun guys. If you're still watching at this point, thank you so much for sharing your time with us. As always, like and subscribe, share and comment. See you next time. Cheers. Cheers. Wow.